Buntis ka? Pa, Kailan pa, Joan? ilang buwan na rin ho. Sorry po. Ang tanga-tanga mo talaga. Pa, sorry. Hindi ko ho sinasadya. Bobo! Kaunti na lang, Joan. Malapit ka nang umalis ng bansa. Naiintindihan mo ba ako? Kaunti na lang. Maaabot na sana natin ang lahat ng pangarap mo. Hindi ko naman ho alam na mabubuntis pala ako. Natural na mabubuntis ka ng hayop na yun. Huwag niyo naman pong tawagin ng ganon si Tasyo. Tatawagin ko siya sa kahit anong klase ng pangalan na gusto ko. Pa, Sinayang mo ang kinabukasan mo, Joan. Ang dami kong gusto mangyari sa'yo. Gumuho lahat. Itinapon mo lahat. At para saan? Para sa kargador na yon? mahal ko ho si Tasyo. Mahal? Nahihibang ka na ba talagang babae ka? Hindi ka mapapalamo ng lalaking yun. Maghihirap ka lang. Alam ko po na hindi niyo ako paniniwalaan sa sasabihin ko. Pero hindi po ako pababayaan ni Tasyo. Mahal niya ako at ramdam ko yun. Mararamdaman mo rin ang gutom, Joan. Sabihin mo nga sa akin, nagkulang ba kami sa'yo? Nagkulang ba ako? Pa, hindi po. Tama! Dahil ibinigay ko sa iyo ang lahat, Joan. Walang araw na hinayaan kitang magutom. Lumaki ka sa isang malaki at maayos na bahay. Natulog sa malambot na kama. Pero lilipat ka pa rin sa papag? Ano bang pinakain sa'yo ng lalaking yon para magpakatanga ka ng ganyan, ha? Hayaan niyo naman ho sanang patunayan ni Tasyo ang malinis niyang intensyon sa akin. Malinis? Nabuntis ka na nga niya eh. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na malinis ang intensyon niya? Malinis ba sa'yo ang ganun, Joan? Akala ko ba matalino ka? Pakinggan niyo naman ho sana ako, pa. Ano pa bang kailangan mong sabihin? Naiintindihan ko ng lahat, Joan. Kasalanan lahat ito ng lalaking yon. Wala ho siyang ginawang kasalanan, pa. Ginusto ko ho ang lahat ng ito. Ikaw? Bakit nasasabi mo ang mga yan? Pinagbantaan ka ba ng hayop na yon? Hindi ho. Wala hong ginawang masama sa akin si Tasyo. Ako ho ang dahilan kaya nangyayari ito. Gusto ko lang naman hong ayusin yung problema. Gusto mong ayusin yung problema? Bakit hindi mo hiwalayan ang lalaking yun at ipalaglag ang batang dinadala mo? Yun ang lulutas sa lahat ng problema natin ngayon. Sorry ho, pa. Pero hindi ko ho kaya ang pinagagawa niyo sa akin. Sinungaling! Kung gusto mo talaga na maayos to, gagawin mo ang gusto kong mangyari. Hindi ko ho talaga kayang iwan si Tasyo. Hihiwalayan mo ang kargador na yon sa ayaw at sa gusto mo. Naiintindihan mo ba ako, Joan? Ayoko ho, pa. Ayaw mo? Pues, lumayas ka sa pamamahay ko. Aalis ho ako. Siguraduhin mo lang na hindi dadating ang araw na babalik ka dito para humingi ng pagkain niyang dinadala mo. Dahil hindi kita pagbubuksan. Lumayas ka! Layas! Tuluyang nanlabo ang mga mata ni Joan nang ipagbabato ng kanyang ama ang mga damit at bagahe sa mismong harapan ng kanilang bahay. Nahihiya man dahil sa dami ng nanonood, isa-isa niyang pinulot ang mga damit na nagkalat sa lupa, saka mabilis na naglakad papunta sa pwesto nila sa palengke. Doon niya naabutan si Tasyo, ang ama ng batang dinadala niya sa sinapupunan. Abala ito sa pagbubuhat ng mga paninda nila papunta sa bodega. Pero nang mapansin siya nito, agad na napatigil ang lalaki sa ginagawa. Nilapitan siya ni Tasyo at nang tuluyan siya nitong nahawakan sa kamay, agad na bumagsak ang balikat ng babae at agad na napaluha dahil sa mga nangyari nung araw na yun. Hindi na rin nagtanong pa ang lalaki at basta na lang nitong kinuha mga dalang gamit ni Joan, sa kanila iniwan ang lugar na yun. Nakarating sila sa tapat ng isang maliit na bahay na gawa lang sa tagpi-tagping piraso ng kahoy, kung saan dire-diretso silang pumasok sa loob. Ayos ka lang ba? Tasyo. Shh, huwag ka na umiyak.
Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Tasyo. Hindi na ako tatanggapin sa bahay. Natatakot ako. Paano yung bata? Yung panganganak ko? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Huwag ka mag-alala. Aalis tayo dito. Hindi mo na kailangan pang problemahin ang lahat. Gagawa naman ako ng paraan. Uunahin muna natin yung bahay. May bahay naman ako sa probinsya eh. Ayos lang ba kung doon tayo titira? Talaga? Oo naman. Sigurado ka ba? Malayo yun dito. Hindi rin magagarbo yung mga bahay saka puro puno lang ang nasa paligid. Baka mahirapan ka. Wala namang problema sa akin yun. Ayos lang. Basta malayo dito. Ang totoo niyan, natatakot ako para sa kaligtasan mo, Tasyo. Siguradong susugurin ka ng mga kamag-anak ko, lalo na ni na Tito. Oras na makarating sa kanila yung balita na pinalayas ako ni Papa. Kailan mo ba gustong umalis? Hanggat maaari sana, bukas na bukas. Bakit hindi ngayon na mismo? Wala na rin naman akong babalikan sa trabaho sa palengke. Huling buwan ko na rin dito sa bahay kaya kinabukasan, kailangan ko na agad umalis. Ngayong hapon? Oo. Sasama ka pa rin ba? Oo naman. At gaya ng napag-usapan ng dalawa, agad na nagtungo sa terminal ang mga ito. Sumakay sila sa bus papunta sa probinsya ni Tasyo, kung saan ilang oras nilang binagtas ang liblib na lugar. Nang makarating naman sila sa mismong bungad ng maliit na probinsya, agad na sinalubong si Tasyo ng mga matatandang magsasaka na sa tingin ni Joanne ay ang mga magulang nito. Sinamahan sila nito papunta sa isang kubo, kung saan nadaanan nila ang isang malawak na taniman ng palay. Maraming tao ang napatingin kay Joanne, pero ang lahat ng yun ay puro may ngiti at may magaan na pagsalubong sa kanya. Hindi tuloy napigilan ng babae na makaramdam ng tuwa dahil sa mga nakikita niya nung araw na yun. Hindi na nga niya namalayan na nakarating na pala sila sa mismong harapan ng bahay. Kung hindi pa ito tinawag ni Tasyo at hinigit papasok. Anong tinitignan mo dun sa labas? Wala. Nakita ko lang yung mga magsasaka. Mukhang ang babait ng mga tao dito sa inyo, no? Siguro. Ilang taon na rin kasi ang nakalipas mula nung umalis ako dito para pumunta sa Maynila. Marami na nga nagbago. Halos hindi ko na makilala yung paligid. Siya nga pala, dito tayo titira. Alam ko na sobrang liit nito kumpara sa bahay na tinitira mo noon. Pero magiging maayos ka naman dito. Ano ka ba? Ayos lang sa akin. Magpasalamat nga dapat tayo dahil may bahay ka pang nabalikan dito. Siguro nga. Pero alam ko rin naman na hindi ka sanay sa mga ganitong klase ng bahay. Yung mga kubo lang tapos tagpi-tagpi pa. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Tasyo. Masaya ako kung nasan man tayo ngayon. Malayo sa gulo pati na rin sa pamilya ko. Kalimutan na natin kung saan ako nanggaling. Dapat nga ang pagtuunan natin ng pansin ngayon ay ang pagbubuntis ko. Hindi ka ba natutuwa? Natutuwa? Hayaan mo, Joanne. Magsisikap ako at hindi kita pababayaan. Pati na rin ang magiging anak natin. Alam kong gagawin mo yon. O paano? Ayusin na natin yung mga gamit at damit sa loob. Marami-rami pa naman itong mga dala ko. Mabuti pa nga. Siya nga pala. Dadating yung pamangking kong si Lala bukas. Makakasama natin siya dito sa bahay. Dito na siya titira. Wala na kasi siyang kasama doon sa bahay ng mga magulang niya eh. Ayos lang ba? Oo naman. Hindi mo na kailangan pang itanong, Tasyo. Saka, kailangan ko rin naman na makakasama lalo na't mahihirapan akong gumalaw-galaw dito sa bahay. Mabait naman yon. Masipag din kaya pwede siyang makatulong sa'yo habang wala ako at nasa trabaho. Ha? Bakit? Nakahanap ka na kaagad ng trabaho? Kadadating lang natin ah. Oo, tutulong ako sa pagtatanim ng palay. Marami naman kasing pwedeng pasukan na trabaho. Lalo na kapag nasa probinsya ka. Magandang balita yan.
tingnan mo. Kadadating pa lang natin dito pero ang dami na kaagad na magandang nangyari. Siguro senyalis na rin to na magiging maayos ang pamumuhay natin. Nakakatuwa naman. Tama ka. Kinabukasan, maagang nagising si Joanne dahil sa mga ingay ng tao mula sa labas. Wala na si Tasyo sa tabi nito, kaya naman napilitan siyang bumangon para silipin kung anong nangyayari. Pupungas-pungas man, naglakad ito patungo sa labas. Pero bago pa man niya mabuksan ang pinto, agad na nanlaki ang mga mata ni Joanne nang biglang sumulpot sa mismong harapan nito ang isang batang babae. Hindi man intensyon, muntik nang matumba si Joanne dahil sa matinding gulat. Mabuti na lang at pumasok si Tasyo sa loob nung mga oras na yon at agad na nasalo ang babae. Ay! Joanne, ayos ka lang ba? Oo, medyo nagulat lang ako. Lala, sinabi ko na sa'yo na mag-iingat ka sa harapan ng tita Joanne mo. Buntis siya eh. Hindi ko sinasadya, Tito. Sorry po. Huwag mo nang pagalitan yung bata, Tasyo. Wala naman siyang kasalanan. Medyo nagulat lang talaga ako. Kahit na, alam mo naman na buntis ka eh. Kaya dapat doble ingat sa lahat ng galaw. Masyado ka naman nag-aalala sa akin. Teka, ito na ba si Lala? Oo, siya yung tinutukoy ko sa'yo kagabi. Maaga siyang pumunta dito. Tulog ka pa naman kaya hindi na kita ginising. Lala, si Tita Joanne mo yan, asawa ko. Hello po, Tita Joanne. Hello rin. Dito ka natitira? Opo, pasensya na nga po pala sa nangyari. Hindi ko talaga sinasadya na magulat ka, Tita. Nako, ayos lang yon. Huwag mo nalang pansinin yung mga sinabi sa'yo ng Tito Tasyo mo. Alam ko naman na hindi mo talaga sinasadya. Salamat po. O siya, aalis na ako. Teka, saan ka pupunta? Magtatrabaho. Ngayon na raw kasi kailangan ni tatay ng tulong sa palayan. Wala naman akong gagawin ngayong araw kaya sisimulan ko na. Hindi ka pa yata kumakain ng almusal. Nagluto na ako kanina. Kumain ka na rin ha? Huwag ka magpapalipas ng gutom. Masama yun para sa bata. Oo. At Lala, Po, bakit po, Tito? bantayan mo na maigi ang tita Joanne mo ha. Huwag kang aalis sa tabi niya. Kung may kailangan o gagawin siya, pakialalayan mo na lang sana ha. Opo. O, sige na, alis na ako. Mag-ingat ka. Pagkaalis ng asawa ni Joanne, agad na rin itong nag-intindi sa bahay nila. Nilinisan niya ito at agad na inayos ang lahat ng gamit. Pagdating naman ng tanghali, habang abala ito sa pagluluto ng kakainin nila ng pamangkin ni Tasyo na si Lala, biglang pumasok ang bata dala ang isang basket ng iba't ibang uri ng prutas at gulay. Nang tinanong naman ito ni Joanne, sinabi ni Lala na galing ang mga yon mula sa matatandang magsasaka na nakita ng babae kahapon. Hindi tuloy mapigilan ni Joanne ang mapangiti nang malaman niya yon. Matapos nitong makita ang buong laman ng lalagyan. Hindi kasi sukat akalain ng babae na mababait pala talaga ang mga taong nakatira doon gaya ng hula niya. Tanghaling tapat na nang matapos itong makapaghanda ng pagkain. Dahil hindi umuwi ang asawa nitong si Tasyo, si Lala at si Joanne lang ang umubos ng nilutong gulay ng babae. Pagkatapos naman, agad na rin itong bumalik sa pag-aayos ng buong bahay. Matatapos na sana nito ang lahat ng mga gawain nang bigla namang mapatigil si Joanne dahil sa malalakas na katok mula sa pinto. Doon bumungad sa kanya ang malapit nitong pinsan. Nalaman ni Joanne na hinanap pala siya ng lalaki para lang mabisita. Hindi rin naman ito nagtagal dahil agad din itong umalis para bumalik sa Maynila. Pumunta dito yung pinsan mo? Oo, bumisita lang para tignan ang kalagayan ko. May nasabi ba siya tungkol dito sa tinitira natin? Ha? Wala. Bakit naman siya may masasabi? Bumisita lang yung tao dahil nag-aalala siya dahil nga bigla kong umalis. Ano naman ang sinabi niya tungkol sa pamilya mo? Galit pa rin daw si Papa, pati na rin yung mga kamag-anak namin.
Mabuti na nga lang daw at nakaalis na tayo agad. Bala ka daw kasi nilang sugurin. Paano nga pala niya nalaman na dito ka nakatira? Tinanong daw niya dun sa may-ari ng dati mong inuupahang bahay kung saan ka nakatira. Kumusta pala yung trabaho mo? Ayos naman. Bukas daw sisimulan na namin ni tatay ang pagtatanim ng palay. Marami naman kami, kaya baka abutin lang yun ng ilang araw. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, napadaan dito kanina yung mga matatandang magsasaka. Naggulat na nga lang ako kasi may dala ng mga gulay si Lala. Bigay daw yun. Ang babait pala talaga ng mga tao dito, no, Tasyo? Nakakatuwa naman. Sino? Teka, may pumunta na naman? Sasabihan ko nga mga inaiwasan kang bisitahin dito palagi. Mamaya niyan, may makuha ka pang sakit sa mga yon. Wag naman. Pumupunta lang naman sila dito dahil natutuwa sila kasi nga buntis ako. Saka, puro pagkain lang naman yung laman ng basket. Ano bang laman? Kung ano-ano lang. May nakita pa nga ako kanina na kakaibang prutas. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Parang gusto ko tuloy kainin. Hindi ko lang alam kung paano. Oh, hindi mo naman pala alam kung ano yon. Huwag mo na lang galawin. Saka, huwag kang basta-basta na lang kakain ng kung ano-ano doon ha. Baka makaapekto lang yun sa bata. Healthy naman yun. Ano bang posibleng mangyaring masama pag kumain ka ng prutas? Nakakaapekto daw sa bata yung mga ganun. Lalo na yung mga pagkain na pinaglilihan ng mga buntis. Sino namang may sabi? Sabi ng mga matatanda. Iba na ang panahon ngayon, Tasyo. Kaya huwag ka masyado magpapaniwala sa mga sabi-sabi. Hindi naman yung totoo eh. Totoo o hindi, mabuti na yung nag-iingat tayo. Oo na, sige na nga. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ang lumaki ang tiyan ni Joanne. Umumbok ito at halos hindi na nga nito magawang yumuko dahil sa bigat. Naging doble tuloy ang pag-iingat ng mag-asawa, lalo na ni Tasyo. Wala tuloy nagawa ang babae nang pagbawalan nito ng asawa niya na wag na munang gumawa ng mga nakakapagod at mabibigat na gawain. At dahil walang mapaglibangan, nagsimulang mag-alaga si Joanne ng mga bulaklak at halaman na nakapaso sa harapan ng bahay nito. Tuwing umaga, palagi itong binibisita ng babae at ilang oras na kukuting-tingin. At pagdating naman ng hapon, isa-isa nitong didiligan ng mga bulaklak, oras na makauwi ang asawa nitong si Tasyo at makapagbuhat ng tubig na gagamitin niya. Sa mga buwan na lumipas, walang araw na nalungkot ang babae sa naging paglipat nila sa probinsya. Tinupad ng asawa nito ang pangako noong unang araw na dumating si Joanne sa lugar na yon. Hindi nito pinabayaan na mag-ina. Araw-araw na nagsusumikap si Tasyo para lang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya at nakita naman yun ni Joanne. Tita, ang linis na ng mga halaman mo. Talaga? Oo, mukhang buhay na buhay silang lahat. Ang gaganda ng kulay. Ginamasan ko na kasi ito kanina. Kailan lang nung naglinis ako pero ang dami na namang tumubo. Kaya naman ho pala ang ganda ng tignan. Paanong hindi gaganda? Ikaw ba naman ang ilang oras na pagtuunan ng atensyon? Tasyo, kanina ka pa ba dyan? Kailan ka pa nakauwi? Kadadating ko lang. Hindi mo nga ako napansin kahit nasa harapan na ng bahay natin itong mga halaman mo eh. Kinakausap kasi ako ni Lala. Oo na. O ano, kumain na kayo? Kumain na ako kanina, pero itong si Lala hindi pa. Maaga pa naman daw kasi. Kakain na lang kami mamaya. Ikaw, baka gusto mong kumain ulit. Titingnan ko kung magugutom ako mamaya. Sige. Tasyo, huwag mong kalimutan yung tubig ha. Magdidilig na ako mamaya. Sige, magpapalit lang ako ng damit sa loob. Babalik din ako agad dito. Sige. Sandali lang ha. Lala, pakikuha naman yung timba sa loob para malagyan na kaagad ng tubig ni Tasyo pag nakabalik na siya dito. Sige ho, tita. Isa lang ho yung kailangan nyo, di ba? Oo, salamat. Sige po. Habang naghihintay na bumalik si Tasyo, isa-isang tinanggal ni Joanne ang mga tuyong dahon sa paso nito para libangin ang sarili. Hindi naman nagtagal
Agad din na napatigil ang babae matapos itong makarinig ng mahihinang kaluskos. Nanggaling yun mula sa taas ng malaking puno na malapit lang sa kanyang kinatatayuan. Kaya naman dahan-dahang naglakad papunta doon si Joanne para alamin kung ano ang dahilan ng paggalaw ng mga dahon. Noong una, wala namang nakitang kakaibang babae mula sa taas. Tatalikod na sana ito para bumalik sa mga halaman niya, pero aksidenteng natamaan sa ulo si Joanne ng mahaba nitong sanga. Dahilan para lumitaw ang isang itim na ibon na natatabunan ng mga dahon. May kakaiba itong itsura at kulang-kulang ang balahibo sa katawan. Kaya naman agad na pumasok sa isip ni Joanne na isa yung inakay. Agad tuloy na nakaramdam ng awa ang babae at balak na sana yung damputin. Nang bigla namang tinawag siya ng asawa nitong si Tasyo mula sa loob ng bahay at agad niya itong pinuntahan. Nakita mo ba yung damit ko sa likod nitong pinto? Bigla na lang nawala eh. Kahapon ko lang sinabit dito yun eh. Nilaban ko na. Ha? Pero isang beses ko pa lang yun nasusuot. Akala ko kasi marumi na. Kaya naman pala hindi ko mahanap. Maghanap ka na lang ng bago. Nakasampay pa kasi yun sa labas. O siya, sige na nga. Magbibihis lang ako. Bilisan mo, malapit na magdilim. Pero hindi pa rin ako nakakapagdilig. Ako na ang bahala magdilig. Dito ka na lang dahil mahamog na sa labas. Masama yun para sa inyong dalawa ng anak natin. Pero maaga pa naman. Huwag ka nang makulit, Joanne. Ako na. Sige na nga. Pero huwag mong dadamihan ng lagay ang tubig ha. Baka malunod naman yung mga halaman ko. Hindi. Ako nang bahala. Dito ka na lang. Oo, sige. Nga pala, may nakita akong inakay dun sa labas. Kunin mo nga, Tasyo. Kawawa naman kasi. Mukhang iniwan na ng nanay. Ano namang gagawin mo dun? Aalagaan ko. Bakit? Masama? Hindi naman. Saan parte mo ba nakita? Doon lang sa pinakamababang sanga. Buklatin mo lang yun at mahanap mo kaagad. Medyo malaki kasi siya. Tingin ko, uwak yun. Bakit ka naman mag-aalaga ng uwak? Hula ko lang naman. Kunin mo na nga. Sige, titingnan ko. Habang hinihintay na bumalik si Tasyo mula sa pagdidilig, pumunta muna si Joanne sa kusina para ipaghanda ito na makakain. Sa tulong ng pamangkin ng lalaki, mabilis nitong nainit ang ulam na dala ni Tasyo at agad na ring nakapagsandok sa lamesa. Hindi naman nagtagal, makalipas lang ang ilang minuto, ay bumalik na rin si Tasyo. Agad na napansin ng babae na wala itong dalang kahit ano. Kaya naman nagtaka si Joanne at tinanong ang tungkol sa ibon na nakita nito sa labas kanina. Nasaan na yung ibon? Wala naman dong ibon eh. Tinignan ko na yung bawat sanga na mababa, pati na rin yung lupa kung sakali man na bumagsak. Pero wala naman. Tinignan mo ba ng maigi? Baka naman sinabi mo lang na wala kang nakita kasi ayaw mo ko mag-alaga ng ibon. Wala nga, nagsasabi ako ng totoo. Kahit tutusan mo pa si Lala na pumunta doon ngayon, wala rin siyang makikita. Saan naman kaya yun napunta? Baka naman na malikmata ka lang kanina. Pero nakita ko talaga. Hahawakan ko na nga sana kanina kaso bigla mo naman akong tinawag. Wala doon. Wala kasi talaga akong nakitang ibon o kahit bakas ng pugad sa paligid. Saka matagal na panahon na rin simula nang may ibon na nanirahan sa punong yun. Matanda na kasi. Siguro nga. Huwag mo na yung intindihin. Tara na at kumain na tayo para maaga tayo makapagpahinga. Kinabukasan, gaya ng palaging ginagawa ni Joanne, agad itong nagpunta sa mga halaman niya para tingnan ang kalagayan nito. Agad na lumapad ang ngiti nito matapos mapansin ang pamumulaklak ng ibang mga halaman niya. Balak na sana nitong tawagin ang pamangkin ni Tasyo na si Lala para ipakita ang mga bulaklak. Pero muli itong napatigil matapos marinig ang pamilyar na tunog ng ibon mula sa puno. Nang silipin ni Joanne yon, nakita niya mula sa taas ng sanga ang ibon na nakita nito kahapon. Mariin itong nakatingin sa kanya kaya
Agad na napansin ng babae ang makapal nitong balahibo na kahapon lang ay kulang-kulang. Dahil mukha namang maayos na ang kalagayan nito, hindi na hiniling pa ng babae na alagaan ang ibon at hinayaan na lang itong nakadapo sa sanga. Sa araw-araw na pagdidilig at pag-aalaga ni Joan sa mga halaman niya, napansin nito ang palaging pananatili ng ibon sa paligid. Hindi lumilipas ang araw na hindi ito narinig ni Joan. Hanggang sa masanay na nga lang ang babae na palagi itong makita sa paligid. Ilang ulit din niya itong gustong ipakita sa asawang si Tasyo, pero sa tuwing tinatawag niya ang lalaki, bigla na lang nawawala ang ibon kaya pinabayaan na lang niya. Nandyan ka na naman. Araw-araw na lang kitang nakikita dito. Tita Joan, sino pong kausap niyo dyan? Ha? Narinig ko ho kasi na may kausap kayo. Sino ho yun? Yung ibon. Araw-araw ko kasing nakikita dito. Alin ho ang ibon? Wala naman ho ako nakikitang kahit anong hayop dito sa paligid. Nako, katulad ka ng Tito Tasyo mo. Hindi rin niya makita. Basta ibon yun na palaging nakadapo dyan sa puno. Bakit ka nga pala napapunta dito? May kailangan ka ba, Lala? Sa totoo niyan, tita, magpapaalam po sana ako sa'yo kung pwedeng umalis muna saglit para pumunta sa bahay. Bibisitahin ko lang po yung bahay namin. Sinabi mo na bang tungkol dito sa Tito Tasyo mo? Hindi nga po eh. Sasabihin ko po sana kanina. Kaso maaga naman siyang umalis kaya hindi ko na naabutan. Babalik naman po ako kaagad, tita. O siya, papayag ako. Pero kailangan mong bumalik ka agad dito, ha? Baka magalit sa yung tito mo pag hindi ka niya naabutan dito sa bahay mamaya. Opo, hindi naman po ako magtatagal dun. Bibisita lang po ako ng mabilis. O sige, pumunta ka na para maaga kang makabalik. Sige po, tita. Salamat po. Mag-ingat ka, ha? Hinatid muna ni Joan si Lala sa daan papunta sa palayan. Bago nito pinanood na maglakad papalayo ang bata. At nang hindi na nito matanaw ang figura ng pamangkin ni Tasyo, saka lang naglakad pabalik ng bahay si Joan habang marahan na hinihimas ang malaki nitong tiyan. Abala ito sa pagtingin-tingin sa paligid habang binabagtas ang daan pauwi. Nang biglang mapansin ni Joan ang isang matandang babae na nasa harapan ng bahay nila at seryosong nakatitig sa kanyang direksyon. Wala naman talaga sana itong balak na pansinin ng matanda dahil sa kakaibang kaba na naramdaman ni Joan para dito. Pero ang matanda na mismo ang humarang sa dinadaanan niya kaya wala itong nagawa kundi ang tumigil. Doon tuluyang nakita ni Joan ang kulubot at lawlaw na mukha nito na parang hinigit. May madidilaw din tong ngipin at buhol-buhol na kulot na buhok na para bang matagal na hindi nasusuklay. Magandang araw, iha. Magandang araw din ho sa inyo, Manang. Ano ang ginagawa niyo dito? May kailangan ho ba kayo sa asawa ko? Wala ho kasi siya ngayon at nasa trabaho. Ikaw ang ipinunta ko dito. Bakit ho, Manang? Ano ang kailangan niyo sa akin? Alam ko kung anong dinadala mo. Ano ang ibig niyo sabihin? Halika. Ho? Halika, titignan ko ang binhi mo. Binhi? Nagulat na lang si Joan nang biglang hawakan ng matanda ang kamay nito habang nakatitig sa tiyan niya na para bang nakikita ng matandang babae ang loob ng sinapupunan niya. Ayaw man niyang magmukhang walang galang, dahan-dahang tinanggal ni Joan ang kamay nito na mariin ang pagkakahawak sa kanya at dahan-dahan siyang lumayo. Hindi alam ni Joan kung napansin ba ng matanda ang naging reaksyon nito nung mga oras na yon, pero takot na talaga ito sa mga nangyayari. Lalaki! Isang lalaki! Umalis na ho kayo dito, Manang. Lalaki ang anak mo, iha. Lalaki! Hindi ko ho kayo maintindihan. Mabuti pa ho'y umalis na kayo dito dahil dadating na ang asawa ko. Joan? Mabilis na napalingon si Joan mula sa likod niya. Matapos marinig nito ang boses ng asawa mula sa malayo. Muli sana nitong sasabihan ng matanda na umalis, pero paglingon ni Joan, agad itong napaatras dahil sa takot matapos makita na wala na doon ang matandang babae
at nag-iisa na lang siya sa harapan ng kanilang bahay. Bago pa man tuluyang natanggap ng sistema ni Joan ang nangyari, namalaya na lang nito na nasa harapan na pala niya si Tasyo. Puno ng pagtataka ang mukha nito habang nakatitig sa asawa. Tasyo? Bakit parang gulat na gulat ka naman yata? May problema ba? May matanda dito kanina. Tapos paglingon ko, bigla na lang nawala. Nakita ko nandito lang siya kanina. Nang alin? Yung matandang babae nga. Nakita ko siya dito kanina sa harapan ng bahay natin. Hinarang niya ako bago pa man makapasok sa loob tapos biglang hinawakan yung kamay ko. Tumitig pa nga siya sa tiyan ko kanina at ilang ulit na sinabi na lalaki daw ang magiging anak natin. Sinong matandang babae yun? Nakilala mo ba? Hindi. Ngayon ko lang siya nakita dito. Masama ang pakiramdam ko sa matandang yun Teka nga, ano ba kasi ang ginagawa mo dito sa labas? Sinabi ko naman sa'yo na sa bahay ka lang dapat. Tignan mo tuloy ang nangyari. Tsaka nasan ba si Lala? Dapat kasama ka niya ngayon Umalis si Lala. Nagpaalam sa akin na bibisita daw muna siya sa dating bahay nila. Ano? At pumayag ka naman? Madali lang naman daw kasi siya doon kaya hinayaan ko na. Hinatid ko pa nga siya hanggang sa labasan kaya mo ko naabutan dito sa labas. Pumasok ka na, Joan. Sige. Pagkatapos nung nangyari, naging mahigpit si Tasyo kay Joan. Palagi nitong ipinapaalala sa kanya na mag-ingat lalo na't ilang buwan na lang ay kabuwanan na ng babae. Wala tuloy itong nagawa kundi sundin ang gusto ni Tasyo at manatili na lang sa loob ng bahay kung saan wala itong ginawa kundi ang magluto at maglinis. Dahil na rin sa gusto nitong mangyari, napabayaan ni Joan ang mga halaman nito sa labas. Gustuhin man niya itong muling diligan, palaging tinitignan ni Tasyo ang mga paso nito para alamin kung nabasa ba ang lupa at lumabas ang babae. Tita Joan? Bakit Lala? Napansin ko yung mga halaman niyo sa labas kanina at napansin ko na patay na lahat ang mga bulaklak niyo. Ano? Pero sabi sa akin ng tito mo ayos pa naman yun kahapon Hindi ko alam. Nakita ko lang nalanta na lahat kanina habang nagwawalis ako. Sigurado ka ba? Baka naman yung ilan lang na hindi naaarawan. Tignan mo nga ulit. Sige po. Oh, ano nangyayari dito? Yung mga halaman ko! Oh, bakit ka ba sumisigaw? Saka anong meron sa halaman mo? Sabi mo maayos pa yon. Patay na raw sabi ni Lala. Ano nangyari? Ha? Anong patay? Kakikita ko lang nung kahapon maayos pa. Tita, patay na po talaga. Tuyo na yung mga dahon at lanta na yung katawan. Tingnan mo, wala na. Patay na lahat. Nakakainis. Joan. Ewan ko sa'yo. Teka lang, buhay pa talaga yun kahapon Hindi ko alam kung ano nangyari pero nagsasabi ako ng totoo. Namumulaklak pa nga yung isang paso nung binisita ko pagkagaling ko sa trabaho. Buhay ba yung ganon? Namatay na lahat ng halaman ko. Alam mo naman na yun na lang ang pinagkakabalahan ko dito. Tapos pinabayaan mo pa. Hindi ko naman pinabayaan. Tigilan mo ako. Hindi akalain ni Joan na pagkatapos ng away nilang yon, magiging sunod-sunod ang pagtatalo nilang mag-asawa. Matapos kasing mamatay ng mga halaman ng babae, nagkaroon naman ng problema sa trabaho ang asawa nitong si Tasyo, na naging resulta ng pagkakaroon nila ng problema sa pera at pagkain. Ilang araw silang nagtalo at walang gabi na lumilipas na hindi ito nagsisigawan bago matulog. Sumabay pa doon ang pagkakaroon ni Joan ng mga pinaglilihang pagkain at kahit gustuhin man itong humiling sa asawa, ang mga problema nila nung mga oras na yon ang agad na pumigil dito. Nahihiya kasi si Joan na dumagdag sa problema ng asawa nito. Kaya hanggat maaari, nananahimik na lamang ang babae sa kabila ng mga gusto nitong kainin. Tita, kumain na po kayo. Kawawa naman po si baby. Ayoko nga ng ulam. Ano pong gusto nyo? Magluluto po ako. Wala. Tita Joan naman, bawal po kayo malipasan ng gutom. Baka magalit pa si Tito sa inyo niyan. Sige na po, kahit konting subo lang. Magkaroon lang ng kahit konting laman ng tiyan nyo. Ayoko nga Lala. Nasaan ba si Tasyo?
Hindi pa po umuwi eh. Gabi na. Dapat kanina pa siya nandito. Baka po may problema na naman sa makinarya. Teka nga, hihintayin ko siya sa labas. Pero gabi na po. Bawal kayong lumabas. Baka mapano po kayo, wala pa naman si Tito. Sa tapat lang naman ako ng gate. Walang mangyayaring masama sa akin. Samahan ko na po kayo. Dito ka na lang at magluto. Kakain ako mamaya. Ayoko lang ng ulam natin ngayon. Sige po. Pumasok na rin po kayo agad, tita ha. Baka mag-away na naman po kayo ni Tito pag naabutan ka pa niya sa labas. Oo, babalik din ako agad. Sige po. Nahihirapan mang lumakad dahil sa laki ng tiyan ni Joanne. Nakarating siya sa labas at ilang minutong tumayo. Tahimik itong nagmasid sa paligid at hinihintay ang pagdating ng asawa nitong si Tasyo. Nang bigla itong mapaatras nang makita na naman ang matandang babaeng nakita niya noon. Hindi nito nalaman na nasa tabi na pala niya ang matanda at may kakaibang ngisi sa labi habang nakatitig kay Joanne. Agad na naramdaman ng babae ang takot dahil sa matanda at balak na sanang tumakbo papasok nang bigla nitong hinawakan ang balikat ng babae at mahinang tumawa. Napatingin ang babae at nanginginig ang tuhod na tumitig sa mukha ng matanda. Gaya nung unang araw na makita niya ito, nakakakilabot pa rin ang dating kay Joanne ng matandang babae. Manang, bitiwan niyo ho ako. Huwag niyo ho akong hawakan dahil may ibibigay ako sa'yo, iha. Wala naman ho akong hinihingi. Salamat na lang ho. Pero hindi na ho kasi ako tumatanggap ng kahit anong bigay. Kaya sa inyo na lang ho ang anumang bagay na dala niyo ngayon. Bakit naman, Joanne? Paano niyo ho nalaman ko anong pangalan ko? Matagal na kitang binabantayan. Kaya nga bumalik ako dito para lang ibigay sa'yo itong mga dala ko. Manang, bitawan niyo ho ako. Natatakot na ako. Bakit ka naman matatakot sa akin? Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Gusto ko lang naman na tanggapin mo itong pagkain na dala ko. Sige na! Manang, wag po. Bakit ka ba umaatras? Wala akong masamang intensyon. Halika! Tiyak na matutuwa ka oras na makita mo itong dala-dala ko. Mula sa likod ng matanda, inilabas nito ang isang supot na may lamang mga mangga. Ang takot tuloy na naramdaman ni Joanne ay biglang nawala. At walang pagdadalawang isip na tinanggap nito sa matanda ang prutas na matagal na nitong gustong kainin. Ilang araw na rin kasi itong pinaglalawayan ng babae. Pero dahil nga wala namang pera at nagbubunga ang mga mangga sa lugar na yon, walang nagawa si Joanne kundi ang matakam na lang na epekto ng paglilihin nito. Paano niyo nalaman na gusto ko ng mangga? Wala naman po akong pinagsasabihan ah. Alam ko ang bawat galaw mo, Joanne. Sa totoo lang ho, hindi ko naman talaga kayo maintindihan. Pero salamat ho sa mangga na ibinigay niyo. Kapalit niyan ay ang anak mong lalaki. Ho? Sige ho, Manang. Hayaan niyo po at sa inyo ko unang ipapakita ang anak ko oras na lumabas siya. Oras na lumabas ang bata, kukunin ko siya sa'yo. Napaka mapagbiro niyo po pala. Saglit lang po at ipapasok ko muna sa loob itong mga dala niyong mangga. Salamat ho ulit, Manang. Malapad ang ngiti na agad nagtungo ang babae sa loob ng bahay. Isa-isa nitong nilagay sa lalagyan ng sariwang mangga bago si Joanne bumalik sa labas para sana muling kausapin ang matanda. Pero gaya ng nangyari noon, bigla na naman itong nawala kaya pinabayaan na lang ng babae ang nangyari at bumalik na siya sa loob. Doon ito kinain ang mga mangga na dala ng matanda. Masyadong nawili si Joanne sa mga ito na umabot sa puntong hindi niya namalayan ang pagdating ng asawa nitong si Tasyo mula sa trabaho. Nagulat na nga lang si Joanne nang biglang agawin ng lalaki ang supot na nasa harapan nito at doon takang tinitigan niyo ni Tasyo bago ilipat ang atensyon kay Joanne na kumakain pa rin. Saan to galing? Tinatanong kita, Joanne. Saan na naman galing itong mga mangga? Ibinigay lang yan sa akin nung matanda kanina. Bakit ba? Anong bakit? Di ba napag-usapan na natin ang tungkol sa pagtanggap mo ng mga pagkain na ibinibigay sa iyo ng kung sino-sino? Mabait naman yung matanda ah. Saka ano bang masama kung magbigay sila ng pagkain? Hindi mo pa rin ba naiintindihan kung bakit pinagbabawalan kita?
Ilang ulit ko bang kailangan sabihin sa'yo na delikado ang panahon ngayon, lalo na't buntis ka? Hindi ka pwedeng basta-basta na lang kakain ng mga ibinibigay sa'yo. Baka nakakalimutan mo na nasa probinsya tayo. Hindi kita maintindihan. Bakit hindi mo na lang kasi ako diretsuhin? Sabihin mo na sa akin kung bakit nagkakaganyan ka sa simpleng bagay. Maraming aswang dito sa lugar namin. Nasa probinsya ka. Liblib to at marami ang posibilidad na totoong sinasabi ko. Kaya sana naman makinig ka, Joanne. Ayoko lang naman na mapahamak kayo ng magiging anak natin. Aswang? Naging mabilis ang paglipas ng panahon at dumating na ang buwan na hinihintay nilang mag-asawa. Ang kabuwanan ni Joanne. Kung nahihirapan na itong maglakad noon, halos hindi na magawang tumayo ng babae nang walang tulong mula sa asawa nito o di kaya naman ay mula kay Lala. Hindi na rin pinayagan pa si Joanne ang asawa nito na magtrabaho at gumalaw sa bahay. Kahit tuloy problemado pa rin ang mag-asawa sa pera, tumigil muna sa pagsasaka ang lalaki para lang alalayan ito. Sinabi na kasi ng kumadrona sa kanilang lugar na malapit na talagang manganak ang babae. Kaya naman agad na nakaramdam ng takot si Joanne. Hindi kasi nito alam kung anong dapat na gawin. Pero sa buong araw na yon, hindi ito iniwan ng asawa niya at seryosong binantayan si Joanne. Ayan na, mga anak ni ata ako, Tasyo. Huminga ka lang na malalim. Kailangan ay kalmado ka lang. Aray! Diyos ko, ang sakit! Relax lang, Joanne. Dahan-dahan lang. Teka, hindi ko yata kaya. Baka hindi ko mailabas yung bata. Huwag kang magsalita ng ganyan dahil kaya mo. Naintindihan mo ba ako? Kailangan lumabas ng bata. Aray, ang sakit! Sobrang sakit! Kailangan mo lang umire. Matinding ire. Bibilang ako ng 3 ha, tapos umire ka, okay? Sige! 1, Ang sakit talaga! 2, Hindi ko yata talaga kaya, Tasyo. Masakit! Teka! 3. Ah! Sige pa, Joanne. Kaya mo yan. Iiri mo pa. Aray ko! Duguan man, agad na lumabas ang bata mula sa sinapupunan ni Joanne. Maraming dugo na nangalat sa paligid, pero nang makita nito ang bata na walang tigil sa pag-iyak, para bang mahika na bigla na lang nawala sa sistema ni Joanne ang matinding pagod at sakit. Naglaho ang naramdaman nito kanina habang inilalabas ang bata. Kahit nangihina tuloy, kinuha ni Joanne ang sanggol mula sa kamay ng kumadrona at dahan-dahan yung inihiga sa dibdib ng babae na pawis na pawis. Sa buong oras na yon, nanatili lang na tahimik ang asawa nitong si Tasyo. Kahit anong gawing pagtawag ni Joanne sa pansin nito para ipabuhat dito yung bata, para bang naestatwa ang lalaki mula sa kinatatayuan nito at taimtim lang na nakatitig sa direksyon ng sanggol. Lumabas na yung anak natin. Tama, lumabas na siya. Lalaki ang anak natin, Tasyo. Lalaki. Salamat sa Diyos. Salamat ho. May anak na tayo. Masaya ka ba? Oo, sobra-sobrang sayang nararamdaman ko ngayon, Joanne. Kung alam mo lang, tuwang-tuwa ako sa mga nangyayari. Mabuti naman kung ganun. Mahiga ka lang muna dyan at magpahinga ha. Maya-maya lang, ipaghahanap kita ng pwedeng umilot sa'yo. Matulog ka na. Alam kong napagod ka sa panganganak. Sige. Joanne, salamat ha. Salamat at binigyan mo ko ng anak. Wala yun. Masaya ako na masaya ka, Tasyo. Dahil mahal kita. Mahal din kita. Bumawi ka na muna ng lakas. Gusto kong maayos ang pakiramdam mo sa oras na binibigyan na natin ng pangalan ng bata. Sige. Salamat ulit. Ang tapang ng ginawa mo ngayon, mahal. Agad na nakatulog si Joanne dahil sa matinding pagod. Habang marahan na hinihimas ni Tasyo ang noo nito na nababasa ng pawis. Hindi nito alam kung ilang oras o gaano katagal siyang nakatulog. Pero nagising si Joanne na madilim pa rin ang buong paligid. Nang ilibot naman ito ang mga mata niya sa loob ng kwarto,
Nakita ng babae na tahimik na natutulog ang kanilang sanggol sa tabi niya. Samantalang ang pamangkin naman ni Tasyo na si Lala ay nakaupo sa sulok. Nakatulog na rin ito sa pagbabantay. Dahan-dahang bumangon si Joanne mula sa higaan at kinuhang sanggol. Hinanap nito si Tasyo sa paligid pero hindi nito natagpuan ang lalaki. Kaya agad na pumasok sa isip niya na nasa labas ito at naghahanap na nga ng maghihilot sa kanya. Wala naman talagang balak na tumayo si Joanne mula sa kamang kinahihigaan niya pero agad siyang napalingon sa pinto ng kwarto nang bigla yung bumukas. Patay man ang ilaw, naaninag ni Joanne ang asawa nitong nakatayo sa labas ng kwarto at nakatitig sa direksyon ng kama kung saan sila nakahiga ng sanggol. Tasyo, kasama mo na ba yung manghihilot? Joanne, yung bata, Ha? Anong sabi mo? dalhin mo sa labas yung bata. Bakit? Saan tayo pupunta? Yung bata, Tasyo, ayos ka lang ba? ibigay mo sa akin yung bata. Teka, Tasyo. Yung bata, akin na ang bata. Hindi man naiintindihan kung anong nangyayari, binuhat ni Joanne ang sanggol at tahimik siyang lumabas ng kwarto para sundan ang asawa. Sa kabila ng patuloy na pagtawag nito sa asawa, hindi pa rin lumingon si Tasyo at walang imik na nagpatuloy ito sa paglalakad. Hanggang sa marating na nga nila ang likod ng bahay. Madilim na ang paligid ng mga oras na yon at malalakas ang tahol ng mga aso mula sa malayo. Hindi alam ni Joanne kung bakit pero habang patagal na nakatayo siya sa lugar na yon, hindi nito mapigilan na makaramdam ng kaunting takot. Tila ba may nagsasabi sa kanya na may masamang mangyayari ng mga oras na yon. At dahil hindi alam kung anong gagawin, dahan-dahang binagtas ni Joanne ang daan papunta sa kinatatayuan ng asawa nito. Mabibigat man ang mga hakbang at may malalim na paghinga, nagiging doble ang bilis ng pagtambol sa dibdib nito sa bawat segundong lumilipas na papalapit siya kay Tasyo. Tasyo, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka nagsasalita? Tita Joanne? Lala? Ano ang ginagawa niyo dyan? Tinawag kasi ako ng tito mo. Nandito siya oh. Ho? Bakit parang gulat na gulat ka naman yata? May problema ba sa sinabi ko? Tita, pero hindi pa ho umuwi si Tito Tasyo. Ano bang sinasabi mo? Nandito si Tasyo. Tinawag niya ako. Hindi pa ho bumabalik si Tito galing sa paghahanap ng manghihilot sa inyo. Paano? Tita, hindi po yan si Tito Tasyo. Para bang bomba na sumabog sa buong sistema ni Joanne ang katagang binitiwan ng bata. Nanindig ang lahat ng balahibo nito sa katawan at nangangatal na dahan-dahang inilingon ng babae ang ulo sa direksyon ng lalaking inakala nito na asawa niya. Mula sa kinatatayuan ng misteryosong tao, tuluyang kumalat ang takot mula ulo hanggang talampakan ni Joanne. Matapos nitong makita ang pagbabagong anyo ng nilalang na balak na sana nitong lapitan kanina. Mula sa mukha ng asawa niya, unti-unti yung nagbago. Noong unay naging matanda muna ito, pero hindi nagtagal, ang katawan nitong pangtao ay napalitan ng isang malaking ibon. May mabalat itong mukha na singkapal ng sakalabaw, mahaba ang braso, at may matutulis at mahahabang kuko sa kamay nakapabaligtad na posisyon ng kamay at paa. Kahindik-hindik at talaga namang nanlamig ang buong katawan ni Joanne. Pero bago pa man ito magawang makalapit sa mag-ina, inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at mabilis na tumakbo pabalik sa bahay sa takot na mapahamak ang kanyang anak. Aswang! Akin na ang anak mo! Tita, takbo! Yung pinto! Isarado mo yung pinto, dali! Opo! Buksan mo itong pintuan, Joanne! Ibigay mo sa akin ang anak mo!
Sa akin ang bata! Layuan mo kami! Wala kang makukuha dito! Sa akin lang ang anak ko! Buksan mo ito! Papasukin mo ako sa loob! Manahimik ka! Tita, anong nangyayari? Natatakot na ako! Shh! Magiging ayos lang ang lahat. Hindi ko kayo hayaan na masaktan. Huwag kang matakot. Naiintindihan mo ba ako? Opo. Mabuti. Ngayon, makinig ka sa bawat sasabihin ko. Tingnan mo lahat ng bintana dito sa bahay. Siguruhin mo na lahat ay sarado. Nakukuha mo ba ang utos ko, Lala? Opo, Tita Joanne. Sige na, pumunta ka na at gawin yung ipinapagawa ko. Gustong maiyak ni Joanne ang mga oras na yon. Matapos ilang ulit na itulak ng aswang ang marupok nilang pinto para mabuksan, hindi tuloy mapigilan ng babae na tahimik na magdasal dahil sa matinding takot. Gustuhin man niyang magpakalakas ng loob para kay Lala at sa anak nito, ang patuloy na pagpukpok ng aswang sa labas ang agad na nagpahina ng loob ng babae. Hindi na kasi nito alam kung ano ang dapat niyang gawin sa mga pagkakataon na yon. Naisip nito na masyado namang malayo ang bahay ni Tasyo para magsisigaw at humingi ng tulong sa labas. Kaya ang tanging paraan na lang na naiisip ng babae para makaligtas ay ang pagdating ng asawa ni Joanne na si Tasyo. Agad na napatayo si Joanne matapos nitong marinig ang biglang pagtigil ng pagpukpok at sigaw ng aswang sa labas. Sisilipin na sana nito ang maliit na butas sa pinto para tignan kung saan pumunta ang aswang nang bigla itong mapalayo dahil sa matinding takot. Dito kasi bumungad sa kanya ang isang malaking matang nakasilip din sa mismong butas na sinilipan nito. Kasabay ng bigla nitong pagsasalita gamit ang boses ng asawa ni Joanne. Joanne, nandito ako sa labas. Bakit hindi mo ako papasukin? Tita, si Tito Tasyo na yung nasa labas. Buksan niyo na po yung pinto habang wala pa yung aswang. Lala, hindi. Hindi siya ang tito mo. Peke ang nasa labas. Hindi siya si Tasyo. Lala, ako ito. Buksan mo yung pinto para kay Tito. Dali na. Huwag ka makinig sa kanya, Lala. Nagpapanggap lang siya na si Tasyo para pagbuksan mo siya ng pinto. Hindi siya tao. Hindi ko kayo maintindihan. Narinig ko po ang boses ni Tito sa labas at sigurado po akong siya yun. Tama, ako nga ito. Ang Tito Tasyo mo. Tita, nasa labas si Tito! Makinig ka, Lala. Ibang tao ang nasa labas ngayon. Isa yung aswang. Lala, buksan mo itong pinto. Tito, ikaw ba talaga yan? Oo, Lala, ako ito. Kaya pagbuksan mo na ako ng pinto. Huwag ka makinig sa kanya, Lala. Ako ang paniwalaan mo. Parang awa mo na. Buksan mo na itong pinto, Lala. Huwag mong hintay na mainis pa ako sa'yo. Isa! Opo! Ano ba? Sinabing huwag mo siyang sundin. Pero tita, kung ayaw niyo po siyang pagbuksan, ako na po ang bahalang magbukas ng pinto. Huwag sabi! Huli na para mapigilan ni Joanne ang pamangkin ni Tasyo na si Lala. Dahil mabilis na itong tumakbo papunta sa pinto at agad na pinihit ang hawakan ng pinto ng bahay. Dahil hawak ni Joanne ang sanggol, hindi kaagad ito nakagalaw. Wala tuloy nagawa ang babae kundi ang basta na lang iharang ang likod nito dun sa pinto para pigilan ang aswang na tuluyan na makapasok sa mismong loob. Mabilis niyang sinabi kay Lala na kunin nito yung bata at nang maayos nang nailapat ang anak, sakalang sinalo ni Joanne ang pwersahan na pagtulak sa pinto ng aswang. Naramdaman na lang din ito na mahapdi na ang kanyang likod dahil sa mga kalmot ng aswang. Gusto nang sumuko ng katawan niya sa mga nangyayari nung gabing yun. Pero ang ideya na mapahamak ang dalawang bata ay hindi na atim ni Joanne kaya ginawa nito ang lahat ng kanyang makakaya para maharangan lang ang daan. Joanne, huwag mo nang pilitin pa na labanan ako. Ibigay mo na lang sa akin ang napagkasunduan natin noon. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong maalala na pumayag ako na makipagkasundo sa isang aswang. Tigilan mo na ako at ang anak ko. Nakalimutan mo na ba kaagad? Pumayag ka. Tinanggap mo ang alok ko. Hindi ko nga alam kung anong sinasabi mo.
Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo ang nangyari nung gabing yon? Hindi ba't gustong-gusto mo ng mangga? Ako ang nagbigay noon sa'yo. Kapalit ng anak mong lalaki. Ikaw ang matandang babae na nakita ko na noon? Nakuha mo rin sa wakas. Ako rin ang ibon na palagi mong nakikita noon. Naaalala mo na ba? O kailangan ko pang dagdagan ng impormasyon na alam ko? Ano ka ba talaga? Hindi mo na kailangan pang alamin kung ano ako, Joanne. Isa lang naman ang habol ko sa'yo. At yun ang batang nasa loob ng bahay na ito. Ang batang minsan ko nang pinanood mula sa sinapupunan mo. Hindi ko ibibigay sa'yo ang anak ko. Magkamatayan na. Kung hindi ko rin naman makukuha ang sanggol na anak nyo, papatayin ko na lang siya. Wag ang anak ko. Parang awa mo na. Tigilan mo na kami dahil wala akong maibibigay sa'yo. Parang awa mo na. Ang anak mo ang kailangan ko, Joanne. Hindi ako naghintay ng ilang buwan para lang mapunta sa wala ang lahat. Huwag mo nang gawin to. Please. Wala ka ba talagang balak na ibigay siya sa akin? Ibibigay ko ang lahat. Huwag lang ang anak ko. Maawa ka sa akin. Ganon? Pues hindi ko kayo titigilan. Magkamatayan na tayong lahat dito pero hindi ko hahayaan na may makalabas ng buhay sa bahay na ito. Pare-pareho tayong mamamatay. Wag! Saklolo! Tulungan niyo ho kami! Tulong! Naging mabilis ang lahat ng pangyayari nung gabing yon. Tuluyang bumagsak ang katawan ni Joanne matapos siyang atakihin ng paulit-ulit sa likod niya. Ramdam na ramdam niya ang pangingimi ng buo niyang katawan habang pilit na ginagapang ang direksyon ng dalawang bata para protektahan ang mga ito mula sa aswang na may nakakatakot ng ngisi. Habang humahakbang papalapit kay Lala na buhat-buhat ang sanggol ng mag-asawa. Akala ni Joanne ay katapusan na ng lahat. Matapos nitong makita na inaagaw na nung aswang ang anak nito mula sa pamangkin ni Tasyo, walang nagawa si Joanne kundi ang mapaluha habang pilit na inaabot ang anak at takot ito at hindi alam ang gagawin. Tatanggapin na sana ni Joanne ang mga nangyayari at susuko na nang bigla namang malakas na tumilapon ang sira-sira nilang pinto at bumungad si Tasyo na hinihingal dahil sa mabilis na pagtakbo. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala at takot, lalo na nang mapapunta ang mata ng lalaki sa direksyon ni Joanne na nakadapa na sa sahig. Joanne! Lala! Tito! Tulong! Joanne! Gumising ka! Tasyo, yung anak natin, iligtas mo siya. Iligtas mo sila. Pero, yung anak natin, parang awa mo na. Sige, dito ka lang. Babalikan kita agad. Huwag kang pipikit. Naintindihan mo ako? Oo. Babalik ako, pangako. Hoy! Ano ginagawa mo, ha? Bitawan mo ang anak ko! Mula sa kinahihigaan ng babae, nakita nito kung paano biglang bunuti ni Tasyo ang itak nito na nakasabit sa dingding ng bahay. Walang takot na tumakbo ang asawa ni Joanne patungo sa direksyon ng aswang. Dala ang matalas nitong itak. Sinugod nito ang aswang na may hawak ng umiiyak nilang sanggol. Dahil may malaking pakpak, ilang ulit na nailaga nito ang mga taga ng lalaki. Hindi naman nagtagal, agad na nakabawi ang asawa nito at nakita ni Joanne ang pagtaga ni Tasyo sa mismong likod ng aswang, dahilan para agad na magdugo yun. Pagkatapos ng ginawa nito, hindi pa rin tumigil ang lalaki at paulit-ulit nitong tinamaan ng aswang. Dahil na rin siguro sa mga tama nito sa katawan, aksidente nitong nabitawan ng sanggol na agad din namang nasalo ni Tasyo. Tumakbo ito palabas ng bahay pero nakita ni Joanne kung paano mabilis na ibinaba ng asawa nito ang baby nila at agad na sinundan ng asawa na tumalon mula sa bintana ng bahay nila. Naiwan tuloy ang tatlo sa loob ng bahay kung saan agad na dinaluhan ni Lala si Joanne pati na rin ang anak nito. Tita, ayos lang ho ba kayo? Ang dami niyo pong dugo. Ayos lang ako, Lala. Kaunting sugat lang naman itong natamo ko dahil dun sa mga kalmot. Ikaw ba? May masakit ba sa'yo?
Wala po. Hindi naman ho ako nalapitan ng aswang kasi dumating na rin kaagad si Tito Tasyo. Mabuti naman kung ganon. Tita Joan! Shh! Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala sa akin. Mabuti pa, yung anak namin ang tingnan mo, pwede ba? Hindi ko kasi magawang gumalaw dahil sa mga sugat ko. Pwede bang ikaw na ang gumawa? Oo, salamat ng marami, Lala. Wala ho siyang sugat o kahit isang galos, tita. Mukhang wala hong balak yung aswang nasaktan yung anak nyo. Gusto lang siguro talaga siyang kunin. Pero alam mo naman siguro na hindi namin yun nahayaan na mangyari, di ba? Kahit sa'yo, hindi ka rin namin pababayaan gaya ng ginagawa ng Tito Tasyo mo ngayon. Alam ko po, hindi ko lang ho talaga mapigilan na matakot. May aswang pa ho akong nakita. Shh, tahan na. Ayos na ang lahat. Ligtas na tayo ngayon. Wala namang nasaktan sa nangyari, di ba? Kayo! Ayos lang ako. Hindi ko naman ito'y kamamatay. Malayong malayo ito sa bituka. Aray! Tita! Tita Joan, okay lang ho ba kayo? Tawagin mo ng Tito Tasyo mo, dali. Oo, saglit lang ho. Babalik ako agad. Namilipit sa sakit si Joan matapos nitong maramdaman ang patuloy na pagtusok ng kung anong matulis na bagay sa likod nito. Gustuhin man silipin ng babae ang dahilan ng mga sakit na kanyang nararamdaman nung oras na yon, tuluyang bumigay ang buong katawan niya dahil sa matinding pagod. Dala na rin siguro ng panganganak nito kanina at ang biglang pag-atake ng aswang na yon sa likod ni Joan. Kaya hindi na nagawa pang maigalaw ng babae ang buo nitong katawan. Hindi nagtagal, bumalik si Lala kasunod ang asawa ni Joan. May mga dugo rin ito sa katawan. Pero ang seryoso nitong mga mata ay nakapako lang sa asawa nitong si Joan. Binuhat ito ni Tasyo at mabilis na dinala papunta sa terminal ng mga tricycle. Malayo kasi ang ospital sa lugar na yon. Kaya halos mamutla na si Joan bago pa man nila narating ang mismong bayan ng lugar. Hindi na nagawa pang alamin ng babae ang mga nangyari pagkatapos niyang maisugod sa loob. Dahil nagising na lang si Joan makalipas ang ilang araw dahil sa pagkawala ng malay nito. Ang sakit ng ulo ko. Tita, gising na ho si Tita Joan. May malay na ho ulit siya. Nasaan ako? Nasa ospital ka ho, tita. Ilang araw na ho kayong walang malay. Ano? Teka, nasaan ang anak ko? Nasaan si Tasyo? Kumusta na sila? Okay lang ho yung baby, tita. Pati na rin ho si Tito Tasyo. Sa ngayon ho, nandun sila sa labas. Pwede bang tawagin mo ang tito mo? Papunta na po siya dito mamaya. Huwag ho kayong mag-alala. Pero, yung baby namin... Nasa maayos na kalagayan ng anak mo, Joan. Papa, ano ang ginagawa niyo dito? Lalabas na po muna ako. Bakit? Masama na ba ngayon na dalawin ng anak ko? Ho, pero galit ho kayo sa akin. Tapos na yun, anak. Napatawad na kita. At sana, mapatawad mo na rin ako. Ano ho bang nangyayari? Bakit parang bigla na lang kayong naging mabait sa akin? Nagugulat ka ba dahil sa mga sinasabi ko? Bakit pa? Bakit parang bigla na lang kayong nagbago? Dahil sa asawa mo, kay Tasyo. Anong ginagawa niyo sa asawa ko? Huwag kang mag-alala. Wala naman akong ginagawa o sinabing masama sa kanya. Nag-usap lang kami at sa ilang araw na wala kang malay, nakilala ko ang asawa mo. Sinabi ho ba niya sa inyo kung anong nangyari sa akin? Sa amin ng anak ko? Oo, At ano ang masasabi niyo tungkol doon? wala naman pero napag-usapan namin ni Tasyo na kung sakali man na ayaw mo nang tumira sa probinsya nila, pwede kang bumalik sa akin, sa bahay. Tanggap ko kayo ng apo ko. Sorry ho. Shh. Ayos lang, anak. Normal lang na nagkamali kayong mga anak namin habang tumatanda.
Naging makitid lang talaga ang utak ko nung panahon na nalaman kong nabuntis ka niya. Akala ko kasi hindi ako naging mabuting ama sa'yo kaya mo yun nagawa. Pero hindi ho kayo naging masamang ama, Papa. Mahal ko lang ho talaga si Tasyo. At alam ko na yun ngayon. Lumipas ang ilang araw at tuluyan ng gumaling ang mga sugat ni Joanne. Pinayagan na itong lumabas ng doktor, kaya agad na dumiretso pa uwi ang mag-asawa kasama si Lala para magpahinga. Inabutan ng mga ito ang bahay nila na sobrang gulo mula pa sa nangyaring insidente, dahil ilang araw na nga ang nakalipas. Hindi na lang ito pinansin ng dalawa at agad na pumasok sa loob. Doon inilagay ni Joanne ang anak nito sa isang maliit na kuna at ilang minutong tinitigan. Dahil nawiwili sa bata si Joanne, hindi na nito namalayan ang paglapit ng asawa nitong si Tasyo kung saan tahimik lang itong tumayo sa harapan niya at pinanood ang dalawa. Sa kabila kasi nung nangyari, pinili ni Joanne na manatili sa poder ng asawa nito kahit na bukas ang alok ng papa nito na manirahan na lang sa kanilang bahay. Masaya kasi ang babae sa simpleng pamumuhay na naranasan nito sa probinsya. Kahit mahirap man, alam nitong hindi siya pababayaan ng asawa nitong si Tasyo, lalo na't may sanggol na silang inaalagaan ngayon. Simula rin kasi nang makalabas ito sa ospital, hindi na nabanggit ni Tasyo ang tungkol sa nangyari sa aswang na hinabol nito, kaya hindi na lang din siya nagtanong. Minsan naiisip ng babae ang tungkol dito, pero nananatili na lang siyang tahimik para maiwasang mahukay ang mapait na pangyayaring yun. Mabuti pa siguro para matahimik na tayo. Pumunta tayo ngayon sa albularyo. Albularyo? Anong gagawin natin dun? Alam kong hindi mo man itanong, naiisip mo pa rin ang tungkol sa aswang na umatake sa atin nitong nagdaang araw. Paano? Kilala na kita, Joanne. Kahit ilang buwan pa lang tayo nagsasama, kaya na kitang basahin na para bang bukas na libro. Ramdam ko ang pag-aalala mo para sa anak natin. At naiintindihan ko yon. Natatakot lang naman ako. Hindi ko alam kung patay na ba yung aswang o nakatakas lang. Ano ba kasing nangyari? Nakatakas siya. Hindi ko na naabutan pero tumulong sa akin ang ilan nating kapitbahay noon. Hinabol nila. Sadyang nakalipad lang ito kaya hindi na namin nagawa pang makita kung saan puno nagtago. Mas lalo tuloy ako nag-aalala. Paano kung bigla na lang siyang pumunta dito? Paano kung balikan niya ang anak natin? Alam kong maiisip mo yan. Kaya nga gusto kong pumunta tayo ngayon sa albularyo para humingi ng tulong. Wala naman sigurong masama kung maniniwala tayo. Ngayon pa ba na may nangyari na? Ay, sige na nga. Kailan ba? Ngayon. Total, nakabihis na rin naman tayong 4. Okay, tawagin mo na si Lala para makaalis na kaagad tayo. Aayusin ko lang ng kaunti itong anak natin. Sige, bilisan mo ha. Oo. Dahil malapit lang naman sa kanilang lugar ang albularyong tinutukoy ng asawa ni Joanne, agad nila itong narating kung saan agad itong sinalubong ng isang matandang lalaki. Balbas sarado ito at may hindi pantay-pantay na ngipin, kaya palihim tuloy na napakapit si Joanne sa asawa dahil sa takot. Tiningnan lang naman ito ng lalaki at agad na rin silang pumasok sa loob ng maliit nitong kubo. Kinausap lang sila nito at tinanong ng kung ano-anong bagay. Bago ito isa-isang sinuuban ng mga dahon-dahon. Hindi na lang umangal si Joanne at hinayaan ng asawa niya na makipag-usap sa matanda. Ilang oras din siguro ang nagdaan pero magkausap pa rin ang dalawa. Hanggang sa nakita na nga ni Joanne na tumayo ang asawa nito kaya sumunod na siya papalabas ng bahay. Hindi kasi nito naintindihan ang nangyari sa loob. Kaya binalak na lang ni Joanne na itanong sa lalaki at ipaliwanag sa kanya ang lahat ng sinabi ng albularyo. Hindi ka ba nakinig? Hindi eh. Ano bang sinabi niya? Mukhang mahaba pa naman yung naging pag-uusap niyo. Nabanggit lang ni Lolo ang tungkol sa aswang na umatake sa atin. Sinabi niya na isa daw yung Alan? Yung aswang na parang paniki
na kayang magbalat kayo bilang asawa ng mga buntis para lang malinlang ito at makuha ang sanggol. Tingin mo, totoo ba ang sinabi ng albularyo sa akin? Sa tingin ko, totoo naman lahat ng sinabi niya dahil yung aswang na yun, muntik na rin niya akong maloko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakita ko kasi siya dati na nasa anyo mo. Pati boses at paglalakad, gayang-gaya niya. Mabuti na nga lang at dumating si Lala para ipaalam sa akin na hindi ka pa nga daw umuwi. Siguro kung hindi siya dumating, nakuha na talaga niya sa atin ang anak natin. Nakakatakot pala talaga ang mga ganong klase ng aswang. Di mo alam kung tao ba yun o isang aswang na nagpapanggap bilang asawa mo para makuha ang sanggol sa sinapupunan ng babae. Kaya nga, siya nga pala, akala ko ba hihingi ka dun sa albularyo ng tulong? Nasa na? Meron nga, ito oh. Inilapat ni Tasyo sa kamay ni Joan ang isang maliit na kwintas, medalyon at bote. Ipinaliwanag nito na yun daw ang mga pangontra na nahingi ni Tasyo sa matanda. Makakatulong daw yun sa kanila na mailayo at mailigtas ang sarili sa iba't ibang uri ng aswang na pwede nilang makasalamuha. Hindi man naniniwala sa mga ganong bagay si Joan, tinanggap na lang nito ang mga pangontra na binigay ng asawa at agad na isinuot sa anak ang medalyon. Makalipas ang 1 taon, naging tahimik ang buhay ng mag-asawa sa mga lumipas na araw na yon. Wala na rin silang naging problema pagdating sa pera. At naging ligtas na rin ang mga ito mula sa mga aswang sa paligid. Hindi na rin nila hinayaan pa na muling mabanggit ng kahit sino sa kanila ang nangyari. At minabuti na lang na ibaon sa limot ang mga alaalang yun. Hindi kasi gusto ni Joan na tumatak sa buhay nila, lalo na kay Lala, ang kahindik-hindik na nangyaring yun. Tita Joan, yung tubig niyo daw po ay nasa harapan na ng mga halaman, sabi ni Tito Tasyo. Sige, sabihin mo salamat. Lalabas na rin ako mamaya. Inaayos ko lang itong mga gamit na naiwan dito sa kusina. Sige po. Nga pala, kumain ka na ba? Opo, kanina pa po tita. Pinauna na ho kami ni Tito dahil nagugutom na kanina si Junior. Nasa na ba sila ngayon? Nasa palayan po ata. Pinapainitan ni Tito si baby kasi maaga pa naman daw po. Hindi man lang ako sinabihan nun Hayaan niyo na po tita. Mukhang tuwang-tuwa nga po kanina si Tito nung nakita ko siya sa labas kanina eh. O siya, sige na nga. Mabuti pa, tulungan mo na lang ako dito para naman mabilis tayong matapos. Para masundan na natin kaagad yung dalawa sa palayan. Maganda pa naman ang panahon ngayon para makapaglakad-lakad sa labas. Sige po tita. Siya nga pala, may gusto kong itanong sa'yo, Lala. Po? Ano po yun? Masaya ka ba sa amin? Dito po sa bahay niyo? Hindi lang dito, sa buo. Ibig kong sabihin, masaya ka ba na kasama mo kami ng Tito Tasyo mo? Tinatanong pa po ba ang mga ganyan? Opo, masaya ako. Sa katunayan nga niyan, sobrang saya ko po simula nung lumipat ako dito sa inyo. Talaga ba? Opo, sobrang saya ko po. Matapos marinig ang sagot ng bata, dahan-dahang tumayo si Joan at may malapad ng ngiti na ipinagpatuloy nito ang kanyang mga ginagawa. Makalipas lang naman ang kalahating minuto, natapos ng 2 babae ang mga kailangang linisin sa kusina, kaya agad na rin itong binagtas ang daan patungo sa palayan. Malayo pa man sa mismong pwesto ng mag-ama ni Joan, nakita na kaagad nito ang malapad ng ngiti ng asawa nitong si Tasyo. Inaalalayan ng lalaki yung bata habang patuloy na tumatawa. Hindi tuloy na iwasan na makaramdam ng matinding galak at tuwa si Joan dahil sa mga nasaksihan nito. Hindi nito sukat akalain na pagkatapos ng lahat ng mga hirap, pagod at iyak nito sa buhay, mapupunta ang babae sa kinatatayuan nito ngayon, kung saan may mabait siyang asawa, anak, masipag na pamangkin, at masayang pamilya na ni minsan ay hindi nito naisip na buuin. Maraming nangyari.
Hindi nga rin inaasahan nito na magkakaroon ng parte sa buhay niya na maaalala nito na minsan na nitong muntik mawala ang sanggol na hawak ng asawa ni Joanne ngayon. Mabuti na lang at nakaligtas silang pamilya. At ito na nga, masaya at tahimik. Malayo sa kaguluhan ng buhay. Lalo na sa mga aswang. Oh, ano pang ginagawa mo dyan? Halika na! Sumama ka sa amin. Hindi yung pabigla-bigla ka na lang natutulala habang nakangiti. Sira ka talaga. May naalala lang kasi ko. Alam ko, halata sa mukha mo kanina eh. Pero tama na kasi ang pag-iisip ng kung ano-ano. Halika na! Masaya lang naman ako. Ang saya na nating tignan ngayon. Para nitong minsan lang, ang dami pa nating problemang kinakaharap. Pinalayas mo ko. Pumunta tayo dito tapos may aswang pa na pumasok sa eksena. Tapos, nagkasundo na kami ni Papa at bumalik tayo dito. Hanggang sa mapunta na nga tayo ngayon dito sa kinatatayuan natin. Parang panaginip lang ang lahat, Tasyo. Sana, hindi na ito matapos. Napansin ko rin yun. Pero imbis na alalahanin mo yung problema, bakit hindi na lang natin sulitin ang bawat sandali? Kagaya nitong mga sandaling ito. Oo naman, masaya lang talaga ako ngayon. Masaya akong malaman yan mula sa'yo, Joanne. Kaya halika na! Ito na nga, masyado ka talagang mainipin. Lalapit din naman ako eh. Aba, bilisan mo naman kasi. Halika at sumali ka na sa banding namin nitong anak mo at ni Lala. Ikaw na lang yung kulang oh. Ay Tasyo, papunta na nga, ang kulit mo. Wakas! Mga kapatid, naiibigan nyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha. Kung hilig nyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli!